I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello University me again! Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, good news naman tayo ngayon. Oh, di ba? Sabi sa inyo, kakaiba talaga si Pangulong Marcos Jr. Nako, puro na lang guys tulong yan, no? Sa mga bawat region. Grabe. Nakita nyo yan, oh. Yung nakalagay dyan. Ano ba yan? Tangke? Oh. Basahin po natin para maganda, no? Para marinig nyo kung ano ito. Sabi dito, oh, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patunay ang proyekto ng SIDC na kayang-kaya ng mga kooperatiba na makipagsabayan sa malalaking negosyo. Dagdag pa niya, kumpiyansa siyang magagawa rin ito ng iba pang mga kooperatiba sa bansa. Nako guys, ang ganda nito. Oh. PBBM Loud Success of Batangas Cooperative. Agay. Ito yung ano guys, yung inauguration ng ano. Ito po yung inauguration of the Soro-Soro Ibaba Development Cooperative Grain Terminal and Trading Projects. O, di ba guys? Ang galing. Sabi pa dito mga kababayan, walang tigil na suporta para sa mas mataas na produksyon at kita sa sektor ng agrikultura ang patuloy na ibinibigay ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inihayag ito ni PBBM sa Batangas City kasabay ng pagbubukas ng Soro-Soro Ibaba Development Cooperative SIDC Grains Terminal and Trading Project, isang pasilidad na may 12,000 metric corn storage capacity at kayang mag-produce ng 480,000 sako. 480,000 sako na feeds para sa 100,000 manok at baboy. Oy, wow, social guys, ha? Wala akong masay. Mas palalakasin na proyekto ang magsasakang Pinoy tungo sa isang bagong lipunan kung saan sapat at abot kaya ang kalidad ng pagkain. Grabe, no? Ganda naman ito. Tingnan nyo yung mga highlights at saka yung ano guys, yung video na short, no? Alam nyo, maganda ito. Nakakatulong talaga sa sa mga taga Batanggenyo, sa mga yes, no? Yung project na ito guys, hindi rin basta-basta, no? Tingnan nyo yung mga highlights, ha. Ayan, oh. Ay, wow, social. Ito pa. Ayan, oh. Oo nga. Ang laki nito, oh. Grabe. Ayan pa, oh. Ito pa, oh. Sabi ko sa inyo, gilingan, eh. Diba? Mais ito, guys. Mais, no? Diba? Ang ganda. Itong nakaraan, nasa, si Pangulong Marcos Jr. Sa Abra ba yun? Correct me if I'm wrong. Nakalimutan ko, eh. Ayan, oh. Ito pa. May truck pa. Galing, no? Kaya dito nyo makikita si Pangulong Marcos Jr. Very hands-on talaga sa mga magsasaka, no? Sa Batangas naman yan. Saan kaya ang susunod, no? Para magkakaroon ng gilingan naman. I hope sa mga bawat region mayroon para hindi naman sila mahirapan. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates, ha. Panoorin nyo ang short video ng ating mahal na Pangulo sa pagpunta niya po dyan sa Batangas sa inaugurasyon yung SDIC na yan. Agay. So yun guys, eto na. Kung nagawa ito ng SIDC, nakakatiyak din ako na magagawa nito ng iba pang mga kooperatiba sa bansa. Kaya nananawagan po ako, mas patatagin pa natin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at sa pribadong sektor, kasama ang ating mga magsasaka. Lagi po ninyong tandaan na kami sa pamahalaan ay walang tigil sa pagbibigay ng suporta sa inyong mga pangangailangan upang mapabuti ang sektor, mapabuti, mapatibay, mapalakas at mapalaki ang sektor ng agrikultura. Mga kababayan, ating aalahanin na ang bagong Pilipino ay parang isang masikap na magsasaka. Siya ay may disiplina, may husay,
may pagmamahal sa bayang kanyang pinapalago. Patuloy tayong magsikap, patuloy tayong magtulungan at magsulong para sa pagunlad ng bagong Pilipinas. Wow, ang ganda. Oh, di ba guys, ang ganda ng gilingan nila. Wow, laki ng tulong yan, no? Another gilingan. Gilingan ba yan? Oh, oy, oh. Oh, wow. Congratulations sa mga taga Batangas. My goodness. Galing naman talaga, oh. Priority talaga ni Pangulong Marcos Jr. ang mga magsasaka. Galing. Ang SIDSI bilang isang pinakamalaking agricultural cooperative sa bansa ay may napakahalagang papel sa pagtulong sa ating mga maliliit na magsasaka sa buong kapuluan. Sapagkat hindi lamang sa pagpapahiram natin ng puhunan para sa kanilang gagamitin sa kanilang pagsasaka, kundi sa ibang aspeto ng pagtulong katulad ng pagpuprovide natin ng mga inputs at maging ang mga basic commodities ay ginagawa ng kooperatiba upang makatiyak tayo na tayo ay nakakatulong doon sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan sapagkat meron silang access sa mga basic necessities sa pamamagitan ng kooperatiba. Isang napakalaking honor para sa amin sa aming kooperatiba na kami ay maging katuwang ng gobyerno sa mga programang ito dahil maipakita natin na kaya ng Pilipino na magtagumpay lalo sa sarili nating bayan. Tama. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulong BBM dahil sa mga proyektong ito at sana ay higit pa na lumakas ang partnership ng ating kooperatiba ng agrikultura pati kay Secretary Laurel sa pamamagitan niya ay natuloy at natupad ang pangarap natin na palakasin ang agrikultura at ng mga magsasakang Pilipino. Wow. Tayo as an agri-based co-op, kulang din kami sa resources, financial, manpower, lalo na yung skills. So kailangan natin dyan ang gobyerno, yung kanilang tulong o ayuda sa pagpapalakas ng ating mga makinaryang tulad nito, mga taong dapat tumawag ng mga negosyo at marami pang iba. Hindi magtatagal kung magkakaroon ng magandang pag-uusap ay tatawid kami sa ibang bansa, sa Laos particularly, meron na kaming kinakausap doon. Kasama yan sa aming long-term vision, yung makilala kami internationally sa pamamagitan ng aming mga best practices. Sapagkat na-recognize na rin naman kami sa Southeast Asia sa pagpuproduce ng aming mga negosyo, paano namin ito minamaniobra o tinatangkilik sapagkat sa co-op, nariyan ang transparency, nariyan ang good governance, and many more. Po ang national at ang lokal na pamahalaan, panalo po ang ating mga local farmers. Isa sa mga issue po bilang mga magmamais ay yung paglalagyan po ng aming mga ani sa panahon ng anihan. Kaya po nung magkakaroon na po ng pag-uusap tungkol po sa pasilidad na ito, amin po naisip ang kaginhawaan sa mga farmers po. So isa po itong PRDP sa special project po ng kagawaran ng pagsasaka mula po sa mga tulong sa kanilang pagtatanim, sa mga pananim, sa gamit sa pagsasaka na patatagin po nila ang kanilang mga samahan. Ang kalidad ng aming mais ay mapaganda, mapapatagal siya at ang pinakalayunin po diyan ay magandang kita at mataas na sa aming mga magtatanim.
Sa atin pong mahal na Pangulo at sa lahat na ahensya ng gobyerno, napakalakad kong pasasalamat dahil po sa mga serbisyo na binigay sa amin. Kami po ay humihiling at naniniwala na sa pamamagitan po ng ating pagtutulungan, mapanatili po natin yung kasapatan ng pagkain, magandang kita at magandang kabuhayan po ng ating mga magsasaka. Dahil marami pa rin kami dito mga livestock and mga hog raisers, mga poultry farmers. Yun po ang itinutulong ng lokal na pamahalaan para ho sa ating mga local farmers. Sa ating Pangulo ay marami pong salamat sa kanya pong mga proyekto na kanya pong ginagawa para po lalong mas mapabuti at mapalakas ang mamamayang Pilipino. Ay walang tigil sa pagbibigay ng suporta sa inyong mga pangangailangan. Patuloy tayong magsikap, patuloy tayong magtulungan at magsulong para sa pagunlad ng bagong Pilipinas. Mabuhayan, bagong Pilipinas. Narinig nyo? Sabi nila masama ang ayuda. Eh bakit yan? Hindi nyo alam, ang laki ng ang katulungan sa kanila yan, yung ayuda na binanggit ng isang mama. O di ba? Ganyan, ka-hands-on si Pangulong Marcos Jr. sa mga magsasaka na talagang 100% ang tulong niya. Tingnan nyo. Ay, ang ganda niyan guys ha. Malaking katulungan yan sa mga taga Batangas. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? O, abangan po natin ang ating mahal na Pangulo sa iba't ibang lugar. Alam nyo naman, minsan magugulat na lang tayo mga proyekto, yung mga malalaking proyekto niya nakakalula ano. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.